Sa logic, ano nga ba ang conditional at ang converse nito? Siyempre naranasan mo na ito ang ganitong mga linyahan. Pag ganito, dapat ganito. Or pag merong ganito, dapat meron ding ganito. Di mo na mamalayan na gumagamit ka na pala ng reasoning sa iyong buhay, di ba? Ang common example ng isang conditional ay ang ganitong pangungusap. Pag umulan, mababasa ang mga halaman sa labas. Ang pangungusap na ito ay mayroong makakatotohanang nilalaman dahil it's guarantee na mababasa talaga ang mga halaman sa labas pag umulan. Ang mga logical statements ay mayroong mga truth values. It's either true or false. Hindi lahat ng mga conditional ay laging tama, gaya ng mathematical example na ito. If the number is a multiple of 2, then it is a multiple of 4. Ito ay hindi laging tama dahil hindi lahat ng multiple of 2 can be divided by 4 gaya ng number 6. Kung nahihilo ka sa numbers or sa math, pwede natin gawing halimbawa ang ganitong pangungusap. Pagbasa ang mga halaman sa labas, then umuulan. Ito ay hindi laging tama dahil pwede namang sanhi ang pagdidilig ng isang plantita sa mga halaman ang sanhi. Or pwede namang sanhi ang mga pasaway na bata na naglalaro ng tubig, di ba? So basically, ang mga conditional statements ay merong if and then na setup. Ang isang conditional statement ay merong dalawang major parts. Ang unang parte ay ang tinatawag na antecedent or ang hypothesis. At pangalawang parte ay tinatawag na consequent or ang conclusion. So ano naman ang converse ng isang conditional statement? Di mo na mamalayan na gumamit na pala tayo ng converse sa ating mga nakaraang halimbawa. Ang converse ay pinagpalit lang ang antecedent at ang consequent. So, ang original na halimbawa natin ay ang pag umuulan, mababasa ang mga halaman sa labas. Ang converse nito ay ang pagbasa ang mga halaman sa labas, then umuulan. Hindi lahat ng converse ay laging tama, kahit na laging tama ang original na conditional nito, gaya ng mga example natin sa past few minutes.